Mga dokumento na kailangan mo sa pagsisimula ng negosyong paupahan. Number 1 dyan, dapat may contract of lease ka. Dyan nakatala kung ano yung usapin nyo ni tenant, kung kailan yung due date. Pag lumampas ba sa due date si tenant, may penalty ba siya? Ilan yung grace period bago magkaroon ng penalty si tenant? Malinaw na nakatala yun sa contract of lease. Para saan yung gamit ng 1 month advance at para naman saan yung gamit ng security deposit ni tenant. Doon din yung nakatala sa contract of lease. Pag hindi tinapos ni tenant yung kontrata, ano bang mangyayari sa deposito niya? So napaka-importante ng contract of lease sa negosyo nating paupahan. Yan ang ating batayan. Pag hindi na tayo magkasundo ni tenant, yan din naman yung babalikan natin. At sa usapang legalities din, ito din naman yung tinitingnan ng barangay. Yung contract of lease nyo, yun yung hahanapin nila. Ano ba ang pinag-usapan nyo sa contract of lease? Doon din sila magbabatay ng pagkakasunduan nyo pag nagkaroon kayo ng hearing sa barangay. Dahil hindi na nga kayo magkasundo sa pag-uusap nyo na kayo lang dalawa at umabot na kayo sa pagpapabarangay. At pati din naman sa small court, yan din naman yung titingnan. So ganun kahalaga yung contract of lease na yan. Kaya dapat meron ka yan. At napakainam din kung ipapanotaryo mo yan para may tibay sa batas. Hindi madaling i-deny yung usapin nyo kasi nga nakanotaryo. Pangalawa, ang house rules. Kung gusto mong maging payapa yung paupahan mo, napaka-importante na meron kayong house rules na sinusunod. Bawal bang bisita dyan? O okay lang naman kung minsan lang. Nakatala dun sa house rules mo. Pwede bang maingay dyan? Mag-video okay? Gabi-gabi? O hindi pwede? May limit. After 10 PM, hindi na pwede. Dapat nakalagay dun. Pwede ba ang pet dyan? Pet friendly ba yung paupahan mo? Nakatala din dun sa house rules. O bawal ang pet kasi nagdudulot ng ingay at maaaring madamage yung paupahan mo. Nakalagay yan dun sa house rules para maayos yung usapin nyo. Pag may lumalabag na sa house rules, ano ang consequence? Dapat malinaw din na nakatala dun para masunod din yung house rules na yan. Pangatlo, yung move-in inspection. Ano yung move-in inspection na yon? Doon nakatala kung eto bang wall mo, sample yan, ay maayos. Hindi butas-butas yan nung turnover mo kay tenant. Nakatala yun doon sa move-in inspection. Hindi ba sira yung doorknob mo nung turnover mo kay tenant? Nakalagay din yun doon. Yung gripo, ayos ba yon? Yung lababo, hindi ba yan bara-bara nung turnover mo? Nakatala din yun doon. Para sa simula pa lang, alam na pag may na-damage kung sino ang dapat magpaayos nito. Kung bigla-biglang nagbara-bara yan lababo mo, syempre si tenant na sasagot nun kasi maayos mo naman na turnover sa kanya. At aware ka agad si tenant na ganito palang mangyayari pag nagbara-bara to, tayo ang sasagot yan. So magiging maingat din naman si tenant sa paggamit ng unit mo kasi aware siya na maayos mong turnover at documented yon. Yan din naman kasing move-in inspection ang batayan nyo. Pag aalis na si tenant sa paupahan mo, yan yung basihan. So pag may na-damage dyan, syempre magbabayad na si tenant. At least meron kayong basihan. So napaka-importante ng tatlong dokumentong yan pag magsisimula ka ng negosyo mong paupahan para maiwasan yung pag-aaway nyo ni tenant at isa pa, alam na kaagad kung ano ang mangyayari. In case na mangyari yan, bawa may masira dyan sa loob ng paupahan, alam na kung sino magpapaayos, sino ang gagasto sa labor cost, pagbili ng bagong doorknob, bagong gripo, alam na kaagad. At anong mangyayari do sa bagong doorknob na yon, bagong gripo, dadalhin ba yun ni tenant o hindi? Malinaw din na nakatala sa move-in inspection yon kung ano mangyayari dun sa pinalit ni tenant. So ganun ka-importante yung mga dokumentong yan. Kasi wala kang ganyang dokumento, ang gulo-gulo ng paupahan mo, mai-stress ka, lugi-lugi ka pa kasi ikaw gagasto sa lahat, darating sa point na pinagsisisihan mo na pinasok mo tong negosyong paupahan dahil stressful pala to. Akala mo passive income na kahit natutulog ka, kumikita ka, wala palang stress to. Yun ang akala mo sa simula. Hindi mo akalain na sa negosyong paupahan pala ay napaka-importante ng documentation. Dapat may dokumento ang usapin nyo. Bawat usapin nyo ni tenant ay may dokumento. Hindi ka basta oo, nakalista dun ang pag-uumurin. Or kung may gustong i-revise si tenant sa contract of lease, nakadokumento pa rin yun. Babaguhin mo yung contract of lease at papipirmahan mo ng panibago si tenant at nakanotaryo ulit. Ganun mga ka-landlord. So, dapat may tatlong dokumento ka niyan para makaiwas ka sa stress, pagkalugi, at alam mo na kaagad ang gagawin mo pag humantong ka sa ganyang sitwasyon. So, laging tandaan yung tatlong dokumento na yan. Contract of lease, house rules, at move-in inspection. Dapat meron ka niyan bago mo palang ibigay ang susi kay tenant dyan sa negosyo mong paupahan. By the way, my name is Len Hagoba. Isa rin akong landlord na may 10 taon ng karanasan sa negosyong paupahan. At kung gusto mo nga palang sumali sa grupo ng puro mga landlord, join ka na sa Rental Property Buddies. Yung link nandyan sa comment section. Doon pwede ka magtanong at magsama-sama tayo dun lahat.